Hey guys! So I'm back again. May nagtatanong kasi sa akin kung paano daw yung housing loan sa Pag-ibig. So, I am not from Pag-ibig and this is just my experience in application of housing loan in Pag-ibig for my client na nag-loan sa Pag-ibig. Yung iba kasi yung application, like kasi pag naka-developer ka, sila na yung mag-a-apply ng housing loan. Pero pag here sa brokerage is, ikaw yung mag-a-apply ng housing loan sa Pag-ibig. So, yung sa akin is, ilalagay ko dito yung requirements, pagkatapos isasubmit nyo to sa Pag-ibig including all the certified true copy ng property. So, pagkatapos nyan is i-check niya ni Pag-ibig kung may kulang ba na requirements or kung pwede na ba siya na i-apply for loan application, housing loan application sa kanila. After that one is tatawag si Pag-ibig na i-appraise yung property. So, ano bang basis ng approved loan amount sa Pag-ibig? The first one is yung appraisal ng property. Then the second one is the total selling price. And the third one is yung income ng nag-apply ng Pag-ibig housing loan. So yung pinakamababa doon, yun yung approved ni Pag-ibig. As per, nagtanong kasi ako sa appraiser sa Pag-ibig. So, pagkatapos niyan, i-appraise yan ni appraiser. Tapos tatawag ulit si Pag-ibig sa'yo kung na-approve ba yung loan mo, magkano yung approved loan application sa Pag-ibig, or na-decline ba siya. Pero kapag na-decline naman, yung may mga necessary documents lang na needed sa Pag-ibig na isasubmit nyo, lalo na pag may co-borrower. So, pagkatapos niyan is, ang ano kasi ni Pag-ibig, ang process kasi ng pag re-release ng loan proceeds is kasi yung iba hindi nila to maintindihan. So, yung process kasi ni Pag-ibig is ililipat muna sa buyer or sa borrower yung title ng property, yung name ng title ng property, as well as yung tax deed. So, pagkatapos ng loan approval ni Pag-ibig, ibibigay nila yung LOG, tapos pipirmahan mo yung loan mortgage agreement at promissory notes. So, pupunta ka sa pinakamalapit na law firm or kung may kakilala kang lawyer, pupunta ka doon, papagawa ka ng deed of sale between the seller and the buyer. Pagkatapos yan, babayaran nyo yung capital gain tax sa BIR at TST para ma-release yung e-car. So, simple yung same lang yung pag-transfer of title. Pagkatapos niyan, ma-release yung e-car, babayaran mo yung transfer tax, ililipat mo yung, i-register mo yung property doon sa RD para malipat yung name from the seller to the buyer. Pagkatapos niyan is, i-release yung title ni Pag-ibig na naka-name na ni buyer. Babalik ka sa Pag-ibig para kukunin yung loan mortgage agreement kasi yun yung babayaran mo ng pangalawang DST or documentary stamp tax for sa loan mortgage agreement. So, ibabalik mo yun sa RD para ma-annotate nyo yung loan na naka-loan siya sa Pag-ibig. Tapos niyan is, yun pa, itatransfer nyo yung name sa tax declaration from the seller to the buyer. Pagkatapos, kung meron na yung owner's duplicate copy ng title and sa tax deck is magre-request kayo ng certified true copy at kung naka-SPA naman, i-request nyo rin yung SPA as well as yung mga necessary na documents na needed sa Pag-ibig. Nakalagay lang doon sa yung ibibigay ni Pag-ibig sa iyo na papers sa letter of guarantee. So, lahat ng yan gagawin mo in just 3 months. Mostly naman yung sa application from the transfer of title, then sa tax debt and loan mortgage agreement or yung annotation sa RD is magagawa mo yun kung on time ka lang magbayad sa
yung sa taxes ng BIR, tapos wala kang oras na sinasayang, didiretso ka sa next na step. So, yun lang po, and maraming salamat.